Padala ko na ang mensahe natin. Kailangan natin pagandaan ang laban natin sa kanila. Gusto ko malaman kung sino sila. Saan galing yung dumating na pamalit? Sinabi kasi sa akin ni Angkong na merong ibang grupo na gustong sumosyo sa kanila. Kilalanin mo kung sino gusto kumalaban sa atin, ha? Sige, Augustus. Pinagtaasan mo ng boses si Ramon? Makanay mo ang kapatid? Inaapi ang anak ko, Papa. Pinoprotektahan ko lang siya. Bumalpak yung anak mo, Olga. Natural. Magagalit si Ramon. Baka nakakalimutan mo, tauhan ni Ramon si Greg. At kapag pumalpak ang anak mo, dapat siyang parusahan. Ganun ba? Tauhan na lang kami ngayon? Olga, si Ramon ang pinuno ng grupong ito. Kung tauhan ang tingin ni Ramon sa iyong anak, pues tauhan lang siya ni Ramon. At sa pamamahay na ito, Olga, mas matimbang sa akin ang tunay na kadugo kaysa sa isang ampon na katulad mo. Hindi ko na kailangan ipamukha pa sa iyo ang posisyon mo dito sa pamamahay ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Sagot! Opo, Papa. Very good. Amanda, alam na namin kung sino yung espiya ng kalaban. Hawak niya na ba? Opo, ma'am. Pupunta na ako dyan. Tinatayang ilang milyong halaga ng droga ang nakuha sa notorious na sindikato sa Binondo, ang Red Phoenix Group. Pinaso ng mga otoridad ang isang kasalan sa hotel sa Chinatown kung saan isinasakatuparan ang transaksyon ng sindikato at ng kailang Chinese counterpart. Malaki na wala sa atin dahil sa raid na yan. Mukhang masama ang balita yan, ah. Very bad. Mas mahirapan tayong pasukin ang Quiapo ngayon, Papa. Pero, hindi ba nakapagtayo na tayo ng negosyo sa Quiapo? Ngayon wala ng Red Phoenix. Baka mas lalong madaling mamonopolya natin ang kalakal sa Quiapo. Baba, kailangan natin siyang kung para makontrol natin lahat ng negosyo nila sa Quiapo. Mukhang may punto ka riyan, anak. Kailangan ko kumilos. Hindi ako papayag mawala ang koneksyon natin para makontrol ang Quiapo. Augustus, Hello, Amanda. nahuli na namin ng espiya. Ako na ang kakausap. Sige. Ma'am, Ano na, Eric? ayaw pa rin magsalita. Sige na, umalis na kayo. Ako na ang kakausap sa kanya. Tara na. Sino ang nag-utos sa'yo? Hindi ko po talaga alam, ma'am. Maniwala po kayo sa akin. Eh bakit kanina nagtatangka ka raw tumakas? Ato, matagal na tayong magkakilala. Alam ko na tapat ka sa akin. Sabihin mo na ang totoo. Anong nangyari? Sino nag-utos sa'yo?
Magsalita ka at pakakawalan kita. Wala pong nag-utos sa akin, ma'am. Basta kanina, nung kumukubra ako, nakita po ako nila Primo. Si Primo? Opo, ma'am. Kasama din niya sila Lucio. Sigurado sinundan nila ako. Ma'am, alam nilang nagtatrabaho ko sa inyo. Sigurado ka na sina Primo ang may gawa sa atin ito? Opo, ma'am. Wala na akong maisip na gagawa sa inyo ng ganun. Kundi si Primo. Baka isipin niyo, ma'am, nakasabot ako. Pero wala po talaga akong kinalaman dito. Maawa po kayo, ma. Wala po akong kasalanan, ma. Maawa kayo, ma. Maawa kayo, ma. Mama, wala. Nako, yari na. Umalis ka na, Ato. Sige na. Huwag ka nang magpapakita. Salamat po, ma. Ma'am, lilinisin na po ba namin yung kalat? Pinaalis ko si Ato. Hindi siya ang spiya. Paano natin sasabihin kay Sir Augustus na hindi siya kasabwat? Nasundan lang siya at natiktikan. Wala siyang alam. Ako na ang bahala magsabi kay Sir Augustus. Pero sino kaya ang espiya, ma'am? Hindi ko alam. Posible na yung grupo na nakikipagtransaksyon kila Angkong ang gumawa nito. Para masulot nila tayo. Kaya kailangan alamin natin kung sino ang nasa likod nito. Sige na. Bumalik na tayo sa mansyon. Sige po, ma'am. Ikaw ang espiya. Hindi po, sir. Hindi ako espiya, sir. Hindi po, sir. Hindi ako espiya, sir. Blong, huwag ka nang bahala dyan. Yes, sir. Gaya ng dati. Kaya ng dati. Ipapasok sa drum, tatambakan ng simento, itatapon sa ilog. Walang ebidensya. Sisiguruhin ko lang. Dali na yan. Sige na. Umupo ka. Ano nakuha mo sa espiya? Yung grupo na gustong sumulot sa ating kinaangkong ang nangharang sa delivery natin. Sigurado ka? Wala namang ibang gagawa sa atin noon kundi sila, di ba? Ba't pinakawalan mo siya to?
lumalambot ka. Kung magiging ganyan ka lang, mukhang mawawala na ang tiwala ko sa'yo. Magtiwala ka sa akin, Augustus. Ako pa rin ang dating Amanda na kilala mo. Kung ano man ang matutuklasan mo sa grupong yon, sasabihin mo sa akin. Lahat. Dahil sa lahat ng ayoko, pinaglilihiman ako. Intindihan mo ba? Kayo ba ang kumakalaban sa amin, Primo? Dahil kung kayo nga, hindi kayo ligtas kay Augustus. Ano ba itong nangyayari sa buhay ko? Bakit ba puro kamalasan? Hindi ko naman dapat isisisi kay Tanggol dahil nakikita ko naman yung mga kabutihan na ginagawa niya sa akin. Alam ko naman na gusto lang niya ako protektahan at iligtas, pero paano na yung pamilya ko? Sila nanay at tatay. Siguradong nag-aalala na sila sa akin. Gusto ko na sila makita. Bokang, pasensya ka na. Alam ko galit ka na naman sa akin dahil napaama ko na naman ang buhay mo. Pero hindi ko naman sinasadya yun eh. Nakita mo naman gusto ko na sana magbago. Alam mo, Tanggol, sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano nararamdaman ko. Alam ko magagalit ako sa'yo o... Hindi na kasi tama yung nangyayari. Oo, hindi ko naman kagustuhan yan eh. Hindi ko naman gusto mapahamak eh. Alam mo naman ginagawa kong lahat para sa'yo. Para protektahan ka. Pero wala eh. Malas talaga eh. Pero alam mo naman yung nararamdaman ko ngayon, di ba? Siyempre, nahihirapan lang ako kasi malayo ko kala tatay. Nag-aalala lang ako kay nanay. Yung iniisip ko kasi baka may sakit talaga siya. Gusto ko lang talaga sila makita ngayon eh.
Nauunawaan naman kita eh. Sino bang hindi gusto makasama ang pamilya? Kahit ako, gusto ko makasama ang lola ko, ang nanay ko, ang mga kapatid ko. Pero wala eh. Ito ang sitwasyon natin ngayon eh. Pero mo akong magkamagala. Babalik din naman sa dati. Makakauwi din tayo sa lugar natin sa Quiapo. Lagi na lang kong pinipilit ko. Pagod na ako. Sino ka? Gusto kitang mahanap at makilala. Malakas ang kutob ko na konektado tayo sa isa't isa. Oh! Hoy! Chumachancing ka pa dyan, ah! Chumachancing? Ano? Nakahanap ka ng resort. Kukunin mo talaga? Bokang, una nga nag-aalala sa'yo, chumachancing pa. Ba't naman kita chachancingan? Okay ka lang ba? May pag-ganyan-ganyan ka pa. Hoy! Ito, kayo to. Doon ka nga! Tamo to, nag-alala na nga ako sa'yo, minasama mo pa. Yan ang problema eh. Ikaw na nga yung rason kung bakit ako umiiyak dito. Tapos naalala ka pa. Ay, nako. Oo. Ano? Mainit ang ulo ko ngayon. Porket may ginawang tama. Wow, first time. Kumuha ka ng tama. Kala mo, ano? Nakaisa na na pornada pa eh. Ha? Ano? Wala. Halika na, hinahanap ka dun. Mauna ka dun. Tara na, Ayoko nga. halikan kita. Sapakin kita. Sige, asarin mo pa ako. Halika na. Tingnan mo nga ako. Uy. Inaalalayan lang kita. Halika na. Doon ka, pumasok ka doon sa loob, bilis! Tigas ang ulo nito. Ano ka? Inarte, dyan sa labas. Buisit to eh. Oh, ito. Sarap yung suka. Salamat. Oh, Ricon. Aalis ka? Halika, mag-almusal ka na muna. Bakit yan ang pagkain? Medyo naubusan na ako ng pamalengke ng isang araw eh. Kailangan ko na nga mamalengke. Eh, akala ko mo bibigay yan. Kaya nga tayo may almusal ngayon eh. Silang nagbigay niyan. Sa susunod, kung wala nang pagkain dito sa bahay, magsabi ka. Yun na nga eh. Kailangan ko na sana ng pamalengke. Wala na akong pamalengke. Marites, huwag ka mag-alala. Magbibigay ako mamaya, sasamahan kita sa palengke. Saan ka nga pupunta? Pupunta akong presinto. Kakausapin ko si Colonel Suarez. Titignan ko kung makakabalik na ako sa trabaho.
kung ano nang ginagawa ni Tanggol sa kanya. Sana naman walang masamang nangyari sa anak natin. Kayo mag-alala. Hahanapin ko buong hapon si Mokang. Sisiguraduhin ko mababawi ko siya kay Tanggol. Ngayon pa naman ang huling araw ng palugit natin kay Roda. Ano ba ito nangyayari sa buhay natin? Walang tigil ang kamalasan, ha? Sigurado yan. Pupuntahan tayo ni Roda dito. Sisigilin tayo. Sabi ko naman kasi sa'yo, Tay. Huwag natin isang latong bahay natin. Paano pag narimata to? Saan tayo titira? Edwin, huwag mo sisisihin ang tatay mo. Ginawa naman natin to para sa kapatid mo eh. Pati ikaw sa mga ayon, hindi ba? Oo nga. Pero saan tayo kukuha ng pantubo sa bahay natin? Tama na, Tony. Huwag na kayo magtalo. Magawa tayo ng paraan. Aga pa lang umalis si Noy, no? Ay, oo. Pupunta sa City Hall. Pipili daw siya doon sa senior citizen at may ayuda siyang kukunin. Ipang-aambag namin dito. Okay. Indeng, pasensya na. Yung sa pagpaparinig palagi ni Rigor tungkol sa pag-aambag niyo dito sa bahay. Hayaan mo na. Yun naman ang napag-usapan namin nung bumalik kami dito. Tutuparin namin yun. Para na rin tumigil sa kada daldal yung asawa mo. Ako eh. Huwag mo na lang pansinin. Tsaka pagpasensya mo na lang minsan. Alam mo naman yun, naaaburido dun sa pagiging suspendido niya. Ako nga rin eh. Kung tutusin, gusto ko na rin siya bumalik sa trabaho eh. Kasi sa totoo lang, gipit na gipit yung pakiramdam ko eh. Paano? Yun na lang naman talaga yung pinakamalaking inaasahan namin, di ba? Yung sweldo niya. Huwag ka mag-alala. Dodoblehin ko ang sipag ko para lumaki ang kita natin. Naku, tayong dalawa. Dodoblehin natin. Basta, salamat ha. Kasi naiintindihan mo na. Wala yun, Tess. Pero siguraduhin mo lamang ha na rerentahan mo yung asawa mo. Oh, hindi ko pa ginagawa. Halika na. Halika na. Makarami. Oo nga. Oh. O, tandaan ninyo, ha? 2 months advance, 1 month deposit, 5,000 ang upa a month. O, ito ang bahay, maliit pero presko yan. Naku, tagusan ang hangin dyan. Diyos ko, para kayo naka-aircon, maghapon, magdamag. Gusto ko na At dito. ang lakat-lakat ng tubig dito. Diyos ko, pwede kayong maligo limang beses maghapon. At ang mga kapitbahay, ayan, no, ang kapitbahay, mababait. O, hindi ba? Ayan ang example ng kabaitan. Halika, tuloy kayo, tuloy. Tuloy kayo, tuloy. Tuloy kayo, tuloy. Halika kayo, tuloy kayo. Makita nyo ang kagandahan ng bahay na ito. Halika, tuloy kayo, dali. Kasi maganda rin daw yung Tandaan nyo lang ang deposit nyo, ha? 2 buwan. 2 buwan daw. Kaya ba natin yun? Halika, tuloy kayo, dali. Tuloy kayo dito. Dito, tingnan nyo. Presko. 2 ang bintana, hindi ba presko? Roda! Ang hangin, di ba? Roda! Ano? Ano yan? Ay! Sino yung mga kasama mo? Si Marsing at si Nita at si Edwin. Sila ang mga nakatira dito, pero aalis na sila. Pwede na kayong mag-movie in. Ano sinasabi mo? Di ba nag-usap tayo? Babayaran kita pati yung tubo. Bakit magbabayad ka ba ngayong araw nito ng 70 mil? Babayaran ko nga! Nako, ganyan ka naman eh. Pagkatapos hihingi ka na naman ng palugit, sasabi ko 1 linggo, dadagdag ng 80 mil. Nako, hindi na pwede, natutulog ang pera ko. Kaya nagdala ako ng uupa, ayan. Magbabayad kami, Roda. Bakit tutulungan pa kayo? Bakit nagbayad ba kayo? Kahit 10 mil, kahit 15 mil, kahit 5 mil, wala naman kayong binayad ah. Gagawin ko nga ng paraan! Anong parang tumigil ka yan? Umalis ka nga dyan. Tumigil ka dyan. Parang tama ka! Ano? Pabayaran nga namin utang namin. Ay, hindi ka kayo nagbabayad. Wala na kayo bayad. Nako, Roda. May problema pa pala tong bahay na pinapaupahan mo. Roda, balik na lang kami pag maayos mo na. Ay, hindi. Kasi ayusin ko ito. Ayan, umalis tuloy ang uupa. Nawala naman ako ng pera dahil sa inyo. Roda! Ano? Makinig kang mabuti sa sabihin ko, ha? May isa akong salita. Nangako ako sa'yo! At tutuparin ko yung pangakong yun. Babayaran kita!
Oo, Rosa, babayaran naman namin ang inutang namin sa'yo eh. Hindi na ako naniniwala sa mga salita nyo, sa mga pangako nyo. Kayo ay pumirma sa isang kasulatan na magbabayad kayo ngayong araw na ito. Pag hindi kayo nagbayad, si chairman na makikipag-usap sa inyo. Lumayas kayo dyan! Puro kayo mga balasubas. Pa ako natutan! Balasubas kayo! Ako yan! Kayo mga pamilya kayo! Balasubas! Walang kwenta! Eh, sinasabi ko eh! Paano na tayo yan? Saan tayo mapulutin? Ano kasi pagkayabang niyo eh? Edwin! Kung makapaghintay, Papa. Gusto ko nang malaman kung anong totoo nangyari sa anak ko. Paano na ang problema nila, Angkong? Si Greg na ang bahala kina Angkong at sa Red Phoenix na yan. Ang importante malaman ko kung nasaan ang anak ko. Yung ampun mo, alam kong di nagsasabi ng totoo. Sige, ikaw nang bahala. Gawin mo kung anong dapat yung gawin. Magtama ang kutob ko. Malamang, makita ko na pinunla ko. Paano kayo niyan? Anong gagawin natin ngayong araw na to? Kala ko pa naman may trabaho na tayo. Kasi kayo di pa kayo napagtimpi. Dapat tiniisa lang natin. Di sana may trabaho pa rin tayo hanggang ngayon doon. Paano tayo magpagtimpi? Ayos sa atin ng mga tao doon. Tama lang yung ginawa natin. Kung ayaw nila sa atin, natin pagpipilitan yung sarili natin sa kanila. Saka nga, di ba? Tinangka ng mga tao yung sumukang manyakin, kaya yun napapala nila. Pasensya na kayo Dahil sa akin napasubo pa kayo. O paano na ngayon yan? Di ba sabi niyo magbabagong buhay na kayo? Baka naman mamaya pagkatapos ng nangyari kahapon, bumalik na naman kayo sa dating yung gawin. Huwag mo nasisihin yung sarili mo, Mokang. Wala ka namang kasalanan eh. Saka di ba, sinabi naman namin sa'yo na hindi namin nahayaan na may mangyari sa'yong masama. Hindi ka namin pababayaan. Ayos lang yun. Hindi maghahanap na lang ulit tayo ng bagong trabaho. Di ba sinabi naman namin sa'yo, going straight na kami. Hindi na malungkot. Kaya nga kami nandito eh. Sorry talaga. Berting, magandang umaga po. Baba, kumusta na kayo? Ayos lang po. Para kasing sunod-sunod ang problema eh. Pati tuloy ako, nawala ng trabaho dahil sa inyo. Ma'am Berting, pasensya na po. Hindi naman po namin sinasadya yun eh. Pasensya. Ano yung mga baril niyo? Ma'am Berting, bakit po? Alam ko namang walang mga lisensya yung baril niyo eh. Alam niyo ba, kung kayo'y nahuli ng mga pulis niyan, lalo na ngayon, di pa nating alam kung napatay niyo yung mga pinagbabaril niyo. Ma'am Berting, depensa po namin to. Anong pandepensa? 3 lang ang pwede mangyari sa inyo yan. Una, makukulong kayo. Pangalawa, mamamatay kayo. O kaya pangatlo, patuloy kayong pumapatay. Kaya ka na, mas yung baril niyo. Sige na. Sige na! Sayang naman to. Didepensa po namin to eh.
Tanggol, akala ko ba gusto niyo magbagong buhay? Lumaban naman kayo ng patas. Huwag sana kayo mananakit ng kapwa. Mga bata pa kayo. Malaki pa ang pag-asa niyo magbago. Alam niyo ba na marami na akong kaso na hawakan katulad ito? Dahil dati akong pulis. Lahat yon, walang napuntahan na maganda. Pag-isip-isip kayo. Malaki pa ang pag-asa niyo magbago. Ha? Eh, Ma'am Berting, ano pong gagawin namin ngayon? Sa ngayon, lalo kayo uminit sa pulis eh. Hindi muna kayo pwede maglalabas. Siguro, dito muna kayo sa para magtrabaho. Tulungan niyo muna si Efren, ha? O, sige na. Sige na. Sige na. Fred, sipag ah. Uy, nakakain na kayo? Ikaw lang ba mag-isa gumagawa yan? Oo Friend, sabi ni Ma'am Berting, dito daw muna kami magtatrabaho. Tutulungan ka namin. Eh, ganun ba? Ayos na ayos, para may makasama naman ako dito sa trabaho ko dito. Eh, ano matutulong namin sa'yo? Siguro yung iba, kumuha ng walis, daspan sa basaan, linisin natin tong bar. Yung iba sa kusina. Eh, kami na ni Mokang doon sa kusina. O, sige. Sige. Dito. Ano, friend? Saan yung mga... Saan kukunin yung mga ano? Doon, sa likod. Sa likod ko yung mga daspan. Kalbo, doon ka na. Daspan. Awet. Oo. Dami. Tanggol, di mo ba napapansin? Parang sunod-sunod yung kamalasan natin ah. Una, natanggal ako sa eskwelahan. O, tapos ngayon, natanggal naman tayo sa trabaho. Mokang, huwag mo na gano'ng isipin yun. Sa totoo lang, naiisip nga namin yan eh. Hindi nga namin alam kung ikaw yung malas sa amin eh. Ha? Ako pa talaga? Hoy, sigurado ako ikaw yung malas, no? Nadadamay lang ako. Biro lang ko naman. Eh, ganyan talaga buhay. Minsan, swertihin ka. Minsan, mamalasin ka. Pero ako, sa palagay ko, sinuswerte na ako sa'yo. Swerte mo mukha mo. Tapos ka na lang. Gusto ko talaga makita sila nanay at tatay. Parang pakiramdam ko, nag-aalala na yung mga yun sa akin. Eh, kung gusto mo, puntahan natin mamaya. Tapusin lang natin to. Magpaalam tayo ng Berting. Talaga? Eh, ligtas ba tayo pumunta doon? Eh, di magdodoble ingat na lang tayo. Huwag na lang tayong pakalat-kalat para makabalik tayo ng ligtas dito. Ano naman yung atong nalulungkot eh. Bakit mo? Sige ah. Sige. Paalam na lang tayo kay Mang Berting. Ipapaalam na rin kita kay Mang Marcin. Baka gusto mong magpaalam ka sa kanila. As in, pagbabay ka, good luck sa'yo. Papaalam. Love you. Konti na lang mabubuhusan na talaga kita. Bakit? Nasabi ko lang na may feelings ka sa'yo. Wow, may feelings. Ganun. After na ko. Severino eh. Yung sasakyan, handa mo na. Yes, boss. May lakad ka? Yabo,
Hanapin ko lang yung lalaking tumungay ng briefcase na yun. Akala ko ba ako maghahanap sa kanila? No need, Greg. Ako nang bahala sa kanya. Asikasuhin mo na lang ang Red Phoenix na yan. Siguraduhin mo yung protektado si Angkong sa loob. Bossing, malaki ang Quiapo. Maraming tao. Saan natin hahanapin ang anak mo dito? Pahalugugin natin ang buong Quiapo, Severino. Kailangan mahanap ko ang anak ko. Malaki na ang pagkukulang ko sa kanya. Siya lang pwede magmana at magpatuloy lahat ng mga sinimulan ko. Okay, malaman natin, Bossing, kung nasaan ang anak mo. Eh, paano mo naman makikilala yun ang anak mo? Pag nakita ko siya, Severino, makikilala ko. Makikilala ko siya. At hindi ako magkakamali. Alam ko na. Sa mga ganit at sinungaling humanda pagkat nandito na ang ating tagapagtanggol. Sino mang nangangailangan, saan mang galing tutulungan.